Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to First John chapter 3 verse 16 hanggang sa 18. First John chapter 3 verse 16 hanggang sa 18. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, dito po natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit, ang sino mang may mga mabubuting bagay sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Ano po ba ang pag-ibig? Ano po ang kahulugan ng pag-ibig? Sa mundo natin ngayon na saturated sa emotion na napaka-fleeting and changeable, and most of the people, kasi yon ang prophecy ng banal na kasulatan, that in the last days, people will be lovers of themselves instead of lovers of God. So people are self-serving nowadays. People have become more and more selfish. Kaya ang salitang love, pag-ibig, ay nawalan po ng tunay na kahulugan nito, divine na kahulugan. And ang love ay naging sentimental idealism at na-reduce into romanticized notion or abstract philosophical na mga pagninilay-nilay, at tayo po ay minsan naiwan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Pero si Apostle John, sumulat po siya sa early church in the first century at nangungusap din sa atin ngayon, ay talagang binigay niya sa atin ang pinaka-definition ng pag-ibig. Kaya sa ating teksto sa First John chapter 3 verse 16 hanggang sa 18, dinadirect po ni Apostle John ang ating attention sa ultimate revelation of love. Sino ba ang ultimate na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos? Wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At matapos i-direct tayo ni Apostle John sa ultimate demonstration of God's love, ay sinunod niyang ibigay sa atin ang hindi matatakasang implication ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya itong passage na ito ay naglalaman ng parehong theological and practical application sa ating buhay. Pinapakita ang cosmic display ng pag-ibig ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, at ini-insist or pinipress ni Apostle John sa atin kung papaano natin i-express ang pag-ibig sa ating araw-araw na interaction sa mga kapatiran at sa kapwa-tao, particularly with the household of faith. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the paradigm of love, the pattern or paradigm of love. Pangalawa, the problem of passive love. And pangatlo, the proof of true love, ang patunay ng tunay na pag-ibig. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. Verse 16, the paradigm of love. Ano ba ang pinaka-paradigm ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 16, ang sabi po dito, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung nais po nating maunawaan kung ano ba talaga ang tunay na pag-ibig, kailangan po tayong tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po tayong tumitig sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, God is love. Sinasabi yan sa 1 John 4:8 and verse 16. And since ang ating Panginoong Hesukristo, He is the God incarnate, ibig sabihin po nito, He perfectly manifests this essential attribute of divine love.
Pero papaano ba talaga natin makikilala at maunawaan ang pag-ibig na ito? Hindi po sa pamamagitan ng abstract philosophical musings or sentimental idealism, kundi sa pamamagitan ng isang konkreto, historical na katotohanan kung ano ang na-accomplish ng ating Panginoong Hesukristo on our behalf. At ang sabi po ng verse 16, He laid down His life for us. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At itong ginawa ng ating Panginoon is the definitive demonstration of what love is. Ang pag-ibig ay hindi po ito merely a warm inner feeling, sentimental na damdamin, but it is profoundly a state of active doing, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. But God commends His love towards us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya sabi po ni Martin Lloyd-Jones, sabi po niya, love is not merely a sentiment. It is a principle. It is an action. It is not something that you simply feel. It is something that you do. Love is not simply feeling but doing. Yun ang ibig pong sabihin ni Martin Lloyd-Jones. Hindi po nagkaroon lamang ang Diyos ng benevolent feeling sa mga makasalanan na tulad natin. Hindi lamang ang kanyang puso ay merong ganoon. Ang sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave. Meron po siyang action. Meron po siyang ginawa. He gave His only begotten Son. Ang patunay ng affection ng puso ng Diyos para sa mga makasalanan na tulad natin na hindi karapat-dapat, ang patunay ng kanyang affection, ng kanyang pag-ibig, ay ang action po niya, ang ginawa po ng kanyang kamay. Ang Diyos ay umibig and therefore siya po ay nagbigay. God loved and therefore He gave. At itong banal na pag-ibig, as perfectly exemplified sa sacrifice ng ating Panginoon, ay naglalaman ng hindi po mababali na katangian that should shape our understanding and practice of love. Patuloy po nating paulit-ulit nating binibigkas sa ating pagbubulay-bulay. Ano ang katangian ng pag-ibig ng Diyos? Una, initiating. Initiating. Hindi po hinintay ng Diyos na tayo ay unang lumapit sa Kanya. No, it was God who initiated first. We love because He first loved us. Yun ang sinabi ng 1 John chapter 4 verse 19. Hindi po naghintay ang Panginoon na tayo ang mag-initiate ng relationship or tayo ang mag-demonstrate ng ating worthiness sa Kanyang harapan. Sa ating spiritual deadness, patay tayo sa kasalanan at sa ating paghihimagsik laban sa Kanya, ang Diyos ang unang nag-initiate. He took the decisive step towards us. He reached us out. At pangalawang katangian ng pag-ibig ng Panginoon is unconditional. Wala pong kondisyon. Please turn to Romans chapter 5, verse 6 hanggang sa verse 8. Ito po ang powerful illustration ng unconditional na pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans chapter 5 verse 6 hanggang sa verse 8. Ang sabi po dito, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamamatay alang-alang or mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So ang pag-ibig pala ng ating Diyos para sa atin ay hindi po nakasalalay sa ating merito. Wala po tayong merit. We were sinners. Ang pag-ibig ng Diyos ay inextend niya sa atin sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Ayon pa kay John MacArthur, sabi ni John MacArthur, God's love is not based on what we do, but on who He is. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po nakabatay sa ating ginagawa, kundi nakabatay sa kung sino siya.
God is love, and therefore He loved us unconditionally. Pangatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos is that it is sacrificial. Ito ay nagsasacrifice. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 32, God did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Ito po ang pinakasukdulang ekspresyon ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagbibigay sa kanyang sarili ng buong buo, completely. Wala pong hino-hold back, even to the point of death. Ginawa po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya masasabi po natin, ang pag-ibig ng Diyos is other-centered. It is not self-centered. It is other-centered. Wala pong self-serving na agenda. Kaya po, kung pakinggan po natin si Thomas Watson, ang sabi po niya, Christ's love was a costly love. It cost Him His blood. Napakamahal po ng pag-ibig ng ating Diyos to the point na ang halaga nito ay ang kaniyang banal na dugo. And therefore, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay merong pakikiisa kay Kristo, if we are truly united to Christ by faith, kung ang self-giving love ng ating Panginoon ay naibuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, if God's self-giving love has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, then meron po tayong moral na obligation na i-mirror or isalamin ang pag-ibig na ito sa ating relationship with others. Dahil ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 6, tayo ay kailangang lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoong Hesukristo. And specifically, ang sinabi po ng verse 16 ng ating teksto ngayong gabi is, we ought to lay down our lives for the brothers. Ibigay daw natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Now, hindi po ibig sabihin na dapat tayong mamatay para sa ating mga kapatid. Martyrdom para sa lahat ng mga kapatid. Although that may include martyrdom at times when necessary. Pero ang ibig pong sabihin nito, ang ating pag-ibig para sa mga kapwa mananampalataya ay dapat maging katulad ng pag-ibig ng ating Diyos. Initiating. Tayo po ay gumagawa ng proactive step upang paglingkuran ng mga kapatiran, patawarin, i-reach out, rather than magpapakipot tayo or hihintayin natin na sila ang unang gumawa ng hakbang. Pangalawa, ang ating pag-ibig ay dapat unconditional. Mag-extend tayo ng biyaya at awa regardless of their weaknesses and regardless of their flaws and our personal preferences. Ang ating pag-ibig para sa mga kapatiran ay dapat sacrificial. Willing tayong isurrender ang ating oras at times. Isa-sacrifice natin ang ating mga schedules literally at times, or ang ating resources, or ang ating mga comfort. I-sacrifice nga natin ang ating desire and even our own reputation for the well-being and spiritual good sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoong Hesukristo. It means i-prioritize natin ang kanilang pangangailangan above our own needs. And the very next verse, sa verse 17, ay nagpo-provide po sa atin ng practical avenue kung papaano natin i-demonstrate itong self-sacrificial love para sa mga kapatiran. Papaano natin ito i-tangibly demonstrate. Kaya si Pablo, si Apostle John, mula sa theological na katotohanan, binigay niya sa atin ang pang-araw-araw na application. Yun ang ating pangalawang punto. The problem of passive love. Yung puso na sarado. Intentional na sinara. Verse 17 ng ating teksto. Please turn there. Verse 17, 1 John chapter 3. Ang sabi po ni Apostle John, subalit ang sino mang may mga mabubuting bagay sa sanlibutan ito, whoever has the world's goods, ito ang dapat na translation, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So this is a rhetorical question na ang sagot ay obvious na obvious. Si Apostle John
ay nagbibigay po sa atin ng hint kung papaano ang pag-ibig na ito ay i-express natin tangibly sa ating mga kapatiran. So nagpo-provide po si Apostle John ng konkretong senaryo na nag-i-expose sa disconnect between profession of love sa actual practice of love. So itong verse na ito ang nagsisilbing litmus test at nagpapahayag whether ang transformative love ng Panginoon ay nakaugat ba talaga sa ating puso or hindi. I-examine po natin ang mga components nitong versikulo ng verse 17. Ang sabi po ni Apostle John, if anyone has the world's goods, hindi po sinabing if anyone is wealthy, if anyone has plenty of money. Ang sabi po dito, if anyone has the world's goods. So whether mayaman or mahirap or katamtaman lang, lahat naman sa atin ay nakakaranas ng goods sa mundong ito. Every believer, regardless of our economic standing, natatanggap natin ang anumang goods. We have experienced the world's goods. Whether pagkain ba yan, or tahanan, or damit, or mga skills po natin, mga talents, ang ating time, or even financial resources. Hindi itong verse na ito, hindi lang ito para sa mga mayayaman. Baka naman ang interpretation natin dito is basahin natin ang 1 John 3:17 and then i-dismiss natin or i-exempt natin ang ating sarili dahil hindi naman tayo mayaman. No, this applies to all of us. All of us have experienced the world's goods na nagmumula po sa ating Panginoon. None of us can legitimately claim to be entirely devoid of any temporal blessings. Kaya itong utos na ito ng verse 17 ay applicable po ito sa bawat isa sa atin na nakatanggap ng mga goods mula sa kamay ng ating Panginoon. And we should recognize that we all possess, what we possess is actually a stewardship on our part. Tayo ay mga katiwala lamang. Gaya ng sinabi po ni R.C. Sproul, we are stewards, not owners. Everything we have belongs to God. Yun ang sinabi ni R.C. Sproul. And I agree. Itong pangunawa na ito ay humihimok sa atin sa universal call na maging mapagbigay, generous. At ang ating generosity ay nakaugat sa pagkilala natin na tayo ay mga stewards sa hindi mabilang na biyaya ng Panginoon sa atin. So, if anyone has the world's goods, at pangalawa, and sees his brother in need. Yung salitang see, ay hindi ito yung tipong biglang tingin lang, parang nakita lamang, slightly. No. Ito ay galing sa salitang theoreo, na ang ibig sabihin, naunawaan mo talaga ang pangangailangan ng kapatid. Resulta ito ng attentive observation. So hindi ka talaga bulag. Naunawaan mo talaga ang validity ng kanyang pangangailangan, ng kanyang request. Legitimate talaga ang kanyang pangangailangan. Alam mo ito. So, there is a level of understanding na unawaan ang validity ng pangangailangan. So, ang brother na tinutukoy dito ay ang kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyano, those who belong to the household of faith. Kung ang isang mananampalataya ay naka-encounter ng isang situation ng isang kapatid na lalaki o kapatid na babae, ay meron talagang valid na pangangailangan na hindi talaga niya matugunan. Pagkain man yan, shelter man yan, medical care, or other necessities. And there is no doubt na valid talaga ang pangangailangan na yan. Kung nakita natin yan, at meron tayong goods and resources, meron pong banal na obligation na nilagay ng Panginoon or nilagay ang Panginoon sa ating puso. There is a divine obligation placed upon us na nakakakita nito. Kaya kailangan po ito ng discernment na nagmumula sa banal na espiritu na hindi lamang superficial observation, kundi talagang naunawaan natin ang validity ng pangangailangan.
And this validity of the person's needs na ating naunawaan compels us to exercise compassion and understanding. Now, kung nakikita daw natin ang validity ng pangangailangan ng ating kapatid, naunawaan natin, and yet, sabi ni Apostle John, and yet closes his heart against him. So, deliberate ito na sinarhan natin ang ating puso laban sa kapatid na ito. In our innermost being, ay talagang deliberate nating sinarado ang ating puso. Intentional tayong tumanggi na magpakita ng awa or mag-extend ng tulong. Hindi siya yung tipong nakaligtaan lang or inability on our part to help, but this is a hardened disposition. Sa kabila ng pangunawa natin na valid and legitimate ang need, but we withhold mercy when it is within our power to provide it. Ang sabi po ni Apostle John, how does God's love abide in him? So this is a rejection of the very Spirit of Christ, who consistently demonstrated compassion and self-sacrifice para sa iba. Yung gawa na yan ay nagpapahiwatig ng napakalalim na spiritual malady, insensitivity sa prompting ng banal na espiritu, and it is a blatant disregard sa kapakanan ng kapwa mananampalataya na parehong image bearer of God. Itong deliberate na refusal ay tumatanggap ng severe indictment. At ang ibig sabihin po nito is that ang pag-ibig ng Diyos ay wala talaga sa Kanya. How does God's love abide in Him? This is a rhetorical question. How does God's love abide in Him? So, china-challenge nito ang validity ng kanyang regeneration. Tunay ba talaga siya na anak ng Diyos? The implication is clear. The love of God does not abide in that kind of person. Dahil kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa taong iyan, hindi niya mapipigilan na i-express ito sa kanyang pag-exercise ng mercy and generosity towards those in need, especially to those who belong to the household of faith. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi po ito passive sentiment. It is an active, dynamic, and self-giving force. Ang tunay na pananampalataya ay meron talagang kalakip or kasabay na good works. Hindi upang kitain natin ang ating kaligtasan, kundi ebidensya or patunay ng kaligtasan. The absence of such practical love is a serious indicator ng pag-ibig ng Diyos, which is both God's love for us and the love from God that He enables us to show. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi talaga tunay na nandoon sa taong iyan. This is not to say na kung meron tayong single failure sa bagay na ito, ay sasabihin natin hindi na tayo ligtas. Pero kung merong persistent pattern of hard-heartedness, kung ito ay persistent pattern na, sa kabila ng validity ng pangangailangan ng kapatiran, this really raises a grave question about the reality of the person's spiritual condition or conversion. Ayon pa kay James Smith, a profession of Christ without a life of charity is a lie. Kung tayo ay nagpuprofess daw sa ating Panginoong Jesucristo, pero ang buhay natin ay walang pag-ibig, yan po ay kasinungalingan. At ito ay nag-i-echo sa sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 27 to 28. Please turn there. Proverbs chapter 3 verse 27 hanggang sa 28. Ang sabi po dito, do not withhold good from those to whom it is due. When it is in your power to act, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you, when you already have it with you. So itong immediate na pag-extend ng tulong when possible ay isang palatandaan ng tunay na obedience at tunay na awa. At dagdag pa, ang turo po ni Apostle John ay isang confirmation sa foundational na katotohanan.
Ano itong foundational na katotohanan? Ang giving, ito po ang visible, tangible expression of love. Naging cliche na po ito eh. We can give without loving, but we cannot love without giving. Meron naman talagang mga taong nagbibigay na walang pag-ibig para lang ma-recognize or nagbibigay out of obligation or merong ulterior motive, di ba? You can give without loving. But it is impossible to truly love without giving. Because love, by its very nature, is giving, diffusive and self-sacrificing. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So kung tayo ay tunay na Christian, ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos shed abroad in our hearts by the Holy Ghost is the giving of ourselves para sa mga kapatiran. Giving is the tangible manifestation of true love. And then, that leads us to the third and final point ng ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Verse 18, the proof of true love. Ang pruweba ng tunay na pag-ibig. The proof is deed and truth. Verse 18, sabi po dito ni Apostle John, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. But in deed and truth. Well, si Apostle John, consistent talaga niyang in-address ang kanyang mga readers sa isang endearing term na little children. Hindi ito stylistic lang ng writing style ni Apostle John, but this is really a pastoral heart. Meron talaga siyang filial relationship na ninanais niya na makultivate sa loob ng iglesia. So sa kanyang fatherly exhortation, mabigat na exhortation, ay hinihimok niya ang mga kapatiran na huwag umibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sa mundo na ito na ang piety, or di ba, nagbibigay tapos binivideo, tapos pinopost sa TikTok or pinopost sa Facebook, di ba? Na corrupted na ang demonstration ng tunay na pag-ibig. No. Ang pag-ibig is not a boasting kind of love, but it is a demonstrating kind of love. Ayon pa kay John Piper. So itong verse na ito ay sumasang-ayon sa sinasabi ni James that faith apart from works is dead. Faith apart from works is dead. Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. That is very clear. Not by works, so that no one can boast. But our works is an evidence of true faith. Ang gawa din natin ay isang evidence ng tunay na pag-ibig. And therefore, sabi po ni Apostle John, we must love in deed and in truth. Again, hindi po nagpiprescribe si John ng meritorious path to win God's favor. No. Dinidescribe lang ni Apostle John ang hindi maiwasan na outflow ng isang pusong binago ng Ebanghelyo. Our deeds of love. Ay hindi ito parang katulad ng mga philanthropist. No. Our deeds of love ay spirit-empowered responses to the love na ating unang natanggap mula sa Diyos. Gaya ng sinabi po ni Apostle John, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Ang cross ng ating Panginoong Hesukristo ang nagsisilbing ultimate paradigm ng tunay na pag-ibig, a love that is sacrificial, tangible, and real. Kaya nga, sinasabi ditong, let us love in deed and in truth. Truth, ibig sabihin, merong sincerity, merong authenticity. Hindi lang ito pag-perform ng good works per se, kundi gagawin natin ang good works with a pure motive. Isang puso na tunay na committed sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga utos. Itong truthfulness na ito ang nag-iingat sa atin mula sa mapagkunwari, self-righteousness, and self-seeking giving.
para lang purihin ng mga tao. Ang ating pag-ibig ay dapat nakaugat sa katotohanan ng Diyos. It should reflect the character of God Himself, who is love, a love that is unwavering, faithful, and without guile. Ayon pa kay Thomas Chalmers, siya po ay isang Scottish minister and social reformer rin during his time. Sinabi po niya, the gospel is not a system of ethics. It is a system of dynamics. It changes the heart and then the life. Yun po ang gospel. It changes the heart and then the life. It is the dynamic power of the indwelling Holy Spirit that enables us to love in deed and truth. Kaya nga, ang imperative po sa 1 John 3:18 ay tumatawag po sa atin na gawin po natin ang radical na pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo. Hinahamon po tayo ng ating teksto na ating i-examine ang authenticity ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga actions. And this passage serves as a powerful reminder ng ating confession, profession of faith, ay kailangang mapatunayan sa ating conduct na nagde-demonstrate sa mundo na tumitingin sa atin na ang ebanghelyo ay nag-transform talaga. There is a transforming power of the gospel and there is the reality of the love of God dwelling within us. Hindi tayo maging hearers lamang ng salita ng Diyos, but doers of the word. Tumingin po tayo sa Calvary. Kasi ang Calvary, ang ultimate demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Let us open our hearts to our brothers and sisters in need. And let us, by the power of the Holy Spirit, strive to love not in word or talk, but in deed and in truth, para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Gaya ng sinabi ni Charles Spurgeon, live so as to prove that you are children of love, and that the love of God is shed abroad in your hearts. Napaka-simple and straightforward statement mula kay Charles Spurgeon. Tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu na gawin ito, ma-demonstrate ito sa araw-araw nating pamumuhay. Para sa mga wala pa kay Kristo. Bakit ngayon ay makasarili ka pa rin? Kahit ginagamit mo yung salitang pag-ibig, I love you, pero sa totoo lang, ang sarili mo ang iniibig mo. Gaya ng palabas ni Tom Cruise, I love you because you complete me. So ultimately, ang love na sinasabi niya is para talaga sa kanyang sarili. That is not the love of God. Kaya nga merong giyera at merong patayan dito sa mundo because everyone is selfish. But that is not so for the people of God. When you are in the Lord Jesus Christ, your heart will be radically transformed mula sa self-centered tungo sa pagiging other-centered. Other-centered. For God so loved the world that He gave. We love because He first loved us. Why are you not able to love, my dear friend? Obviously, you have not yet encountered the love of God in you. Nawa ay buksan ng Panginoon ang puso mo at makita mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan na tulad mo. At ang patunay niyan ay ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Ikaw ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Wala kang abilidad na pawiin ang galit ng Diyos. And if your sin will not be atoned for, ikaw ang magbabayad niyan. Doon sa impyerno, walang hanggang kapahamakan. But because of God's love, pity, and compassion sa mga makasalanan na tulad mo, He gave Himself, He gave His Son as a propitiation for all of our sin. At kung nakita mo ito, kaibigan, kung nakita mo si Jesucristo, ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo ay sapat na para tabunan ang lahat ng kasalanan mo, hugasan, takpan ito, at ang katuwiran ni Kristo ay sapat na para sa iyo. Ano pa bang hinihintay mo? Call upon the name of the Lord Jesus Christ right now, and you will be saved. Gawin mo na ito ngayon.
baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ng inyong salita sa gabing ito. Tulungan ninyo kami na mapatunayan ang aming profession of love. Ang aming union with Christ ay mapatunayan ng demonstration, tangible demonstration of love, which is giving of ourselves for the brethren, for the brothers, for others, our time, talent, and resources. And we are able to do it by your grace alone and by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating closing hymn, awitin po natin ang Here is Love, Vast as the Ocean. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, my ransom, shed for me his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise? He shall never be forgotten through hence everlasting days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed the vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and hence peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Let me all thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in the world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. In thy truth thou dost direct me, by thy Spirit through the word, and thy grace my need is meeting, as I trust in thee, my Lord. All thy fullness thou art pouring, in thy love and power in me, without measure, full and boundless, as I yield myself to thee. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa message ninyo sa gabing ito, sa pagkilos ninyo, sa aming pagtitipon. At kami po ay confident na ang pangako po ninyo ay tapat at totoo. Hindi babalik sa inyo ang inyong salita sa walang kabuluhan. Bless us this week, O God, as we face the challenges of life. Help us to demonstrate love to the brethren and even to other people this week. And what could be a more expression of love than to open our mouth and proclaim the gospel to sinners? Bigyan ninyo kami ng bukas na mga pintuan for evangelism this week. We plead and we pray, O God, na gamitin ninyo kami sa pagpapalawak at pagpapalawig ng inyong kaharian. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.